Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, na lumikha ng langit at ang lupa, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. We believe whenever we gather together, the Holy Spirit works in us and guides us. Naniniwala po kami na sa tuwing kami po ay nagkakatipon, ang Espiritu Santo po ay kasama po namin at kumikilos po sa amin. Let us get the spiritual strength and also let us understand what is the will of God through the Lord's Day sermon. Nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan at nawa maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng Lord's Day Sermon. And also please remind us how to live as a born-again Christian to please God through our Christian life. At pakiusap, paalalahanan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian upang mabigyang lugod po yung Diyos sa aming buhay Kristiyano. We are also praying for the many brothers and sisters all of the Philippines. Please help them and then please guide them to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters dito po sa Pilipinas. Pakiusap, gabayan niyo po sila at tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Especially, please give more wisdom and strength and the power of the Holy Spirit to all the ministers and also servants of God to be used as an instrument of gospel continuously. Lalong-lalo na po, pakiusap, bigyan niyo po ng kalakasan, ng karunungan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang lahat ng mga ministers at lahat po ng mga lingkod ng Diyos upang patuloy po sila magamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. There are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa. Nawa, pakiusap, tulungan niya po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having a sickness, please help them to recover their health from the sickness. Kung meron man po mga brothers and sisters na mayroong sakit, pakiusap, tulungan niya po sila na makapagpagaling po sila sa kanila pong mga sakit. If there are any brothers and sisters who are having some difficulties in their Christian life, please let them trust in the Lord and please help them to overcome all the difficulties. At kung meron man po mga brothers and sisters na nasa kahirapan, pakiusap, tulungan niyo po sila na magtiwala po sila sa Panginoon at tulungan niyo po sila na mapagtagumpayin po nila yung kanilang mga kahirapan. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day Sermon, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. 1 Kings, Unang Hari, chapter 17. Buksan po natin sa ating mga Biblia, sa Unang Hari, chapter 17. From verse 8 hanggang verse 16. Magmula po sa verse 8 hanggang sa verse 16. Unang Hari, chapter 17, from verse 8 hanggang verse 16. Sa Unang Hari po, chapter 17. Magmula po sa verse 8 hanggang verse 16. Babasahin ko po. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, bumangon ka, pumoroon ka sa Zarepta na sakop ng Sidon, at manirahan ka roon. Aking inutusan ang isang balong babae roon na pakainin ka, kaya't bumangon siya at pumunta sa Zarepta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. At sinabi niya,
Kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka gagawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang bangan ng langis ba ay mauubusan hanggang sa araw na magpaula ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang bangan ng langis ba ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Okay, so today we are going to think over this story of the prophet Elijah and the widow in Zarephath, and we will get the important spiritual lessons through the faith of the widow in the Zarephath. Kaya po ngayong araw po, mula po dito sa unang hari chapter 17, makakakuha po tayo ng mahalagang aral patungkol po dito kay Elias at patungkol po dito sa pananampalataya ng babaeng balo sa Zarepta. If you read the background of this 1 Kings chapter 17, as you know well, the Israelites, they became corrupt and they worshipped so many idols. That's why the prophet Elijah declared the drought in the land of Israel. Kaya nga po, ito pong, kung malalaman po ninyo yung background po ng Israel, sila po ay talagang naging masasaba at talagang sumamba po sila sa maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po si Elias, ipinahayag po niya na magkakaroon po ng tagtuyot sa Israel. So there was the drought for 3.5 years in the land of Israel. Kaya nagkaroon po ng tagtuyot doon po sa lupain ng Israel sa loob po ng 3.5 taon. And there was no food in the land of Israel because of this drought. At wala pong anumang pagkain doon po sa Israel dahil po dito sa tagtuyot. First, God sent prophet Elijah in the creek, in the brook of the Kerith, and then at the time, the raven brought the food and the meat to the prophet Elijah. Kaya po una po si Elias, pumunta po muna siya doon sa tabi ng doon po sa Batis Cherith, at pagkatapos dinalhan po siya ng pagkain ng uwak. We know in the middle of the difficult situation, although there was no any food, God feed the servant of God. God feed God's people. Kaya alam po natin na kahit po walang anumang pagkain doon po sa kanilang lupain, pero patuloy po silang pinakain ng Diyos doon po sa bayan, doon po sa kanyang sariling bayan. And later, the brook of the Kerith was dried up, and then there was no more water. And at the time, God said to Elijah to go to the widow in the Zarephath. Kaya paglipas din po ng panahon, naubusan din po ng tubig doon po sa Batis Cherith, at pagkatapos isinugo po ng Panginoon sa Elias doon po sa Zarepta. Yeah. Of course, in the house of the widow in Zarephath, there was no food. Siyempre po doon po sa bahay po doon sa babaeng balo doon po sa Zarepta, wala pong anumang pagkain doon. Only she had a handful of the flour in the bin, and also only oil in the jar. Meron lamang po siyang isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis doon po sa banga. But at the time, Prophet Elijah asked very difficult request to the widow in Zarephath. Pero ng mga oras po na yun, hiniling po ni Elias yung napakahirap na sitwasyon dito po sa babaeng Zarepta. To make the small piece of the cake for the Elijah first, rather than the widow and then her son. Kailangan niya munang gumawa ng isang pirasong tinapay para kay Elias sa halip na po dun sa kanyang anak. It was really difficult request because the bread was not enough for the widow and also her son. Kaya ito po ay isang mahirap na kahilingan para po gumawa po siya ng isang pirasong tinapay para kay Elias sa halip na po dun sa kanyang anak. But at the time, Elijah said, if you look at verse 13, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make
some for yourself and your son. Pero na mga oras po na yun, sinabi po ni Elias sa kanya, dito po sa verse 13, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. As a result, when the widow, she obeyed to the word of the prophet Elijah, what happened? Kaya bilang resulta po, nung sumunod po yung babaeng balo doon po sa salita ni Propeta Elias, ano po yung nangyari? If you look at verse 16, this is the result. 1 King chapter 17, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yeah. So when this widow obeyed to the word of the prophet Elijah, God's servant, the result, the bean of the flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Nang sumunod po yung babaeng balo sa salita po ng Propeta Elias, yung naging resulta po nito ay yung tapayan ng harina ay hindi nagkulang o yung banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. So today, we will get some important spiritual lessons through the faith of the widow in Zarephath. Kaya ngayong araw po makakakuha po tayo ng mahalagang espiritual na aral patungkol po dito sa pananampalataya ng babaeng balo dito sa Zarepta. First, we are going to think of this one. God tests our faith in the middle of the difficult situation. Kaya pinakauna po, kailangan po natin pag-isipan, sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya sa gitna po ng mahirap na sitwasyon. Yeah, when God sent the prophet Elijah in the house of the widow in Zarephath, actually she also didn't have the food. Only a handful of the flour in the bean and also only a little oil in a jar. Kaya po nang sinugo po ng Diyos si Elias doon po sa babaeng balo sa Zarepta, sa katunayan wala pong anumang pagkain doon at isang dakot na harina sa tapayan lamang po yung pagkain po ng babaeng balo. If the prophet Elijah asked when she had enough the flour and enough oil to make a bread for the prophet Elijah, it was not difficult at all. Kaya kung hiniling po ni Elias na kung meron po siyang sapat na harina sa tapayan at meron po siyang sapat na langis doon po sa banga, hindi po mahirap na hilingin sa kanya na bigyan po siya ng pagkain sa Elias. The flour and the oil was not enough to make the bread for the widow and her son. Pero hindi po sapat yung isang dakot na harina sa tapayan at yung kaunting langis, kaya hindi po ito sapat para po kay Elias at para po sa kanyang anak. But ask the widow to make the small cake for himself first. Pero hiniling po niya na gumawa muna siya ng isang pirasong tinapay para kay Elias bago po sa kanyang anak. Yeah, again, 1 King chapter 17 verse 13. Muli po sa unang hari chapter 17, dito po sa verse 13. Verse 13 and 14, babasahin ko po. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. The widow in the Zarephath, she also had very difficulties. She was in the middle of the difficult situation. Kaya maging yung babaeng balo po dito po sa Zarepta, siya rin po ay nasa gitna po ng mahirap na sitwasyon. But Prophet Elijah said to her, "Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me." Pero sinabi po ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Yeah. Through this verse, we should understand God will test also our faith in the middle of the difficult situation. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, dapat po nating maunawaan, susubukin din po ng Diyos yung ating pananampalataya sa gitna po ng mahirap na sitwasyon. When our true faith shall be revealed through our Christian life.
Kaya kailan po ba nakahayag yung ating tunay na pananampalataya sa ating buhay Kristiyano? In the normal situation, the brothers and sisters, they have a good faith and then they are having a good Christian life. Kaya sa normal po na sitwasyon, yung mga brothers and sisters, para bang nasa maayos po sila na pamumuhay Kristiyano, normal na buhay Kristiyano. But when they face some trials or difficulties in their lives, their life or their attitude will be different according to their faith. Pero kapag dumating na po sa kanila yung pagsubok at mga kahirapan, yung kanilang saloobin at yung kanilang buhay ay talaga pong magkakaiba ayon po sa kanilang pananampalataya. Those who have a true faith, although he or she face the real difficulties or in the middle of the difficulties, they shall not be moved, and then they will continue. They will trust in the Lord and they will continue their Christian life. Kaya doon po sa mga merong tunay na pananampalataya, hindi po sila makikilos at talagang magtitiwala po sila sa Panginoon at magpapatuloy sila sa kanilang buhay Kristiyano. But if our faith is not strong, what will happen? Pero kapag hindi po matibay yung ating pananampalataya, ano po yung mangyayari? Yeah, some brothers and sisters, their faith is deeply rooted in the Lord. They have a strong faith. But some others, their faith is not so strong. Kaya yung ilang pong brothers and sisters, yung kanilang pananampalataya ay malalim pong nakaugat sa Panginoon, ngunit yung ilan naman po ay hindi po gaanong katibay. So when they face those kind of trials and difficulties, they shall be moved. Sometimes they stop attending to the church. Kaya minsan kapag dumadating po yung pagsubok sa kanila, sila po ay mabilis pong nakikilos at minsan po sila po ay tumitigil sa pagdalo sa church. And they are embarrassed how they can overcome this kind of trials or problems through their Christian life. At nahirapan po sila na mapagtagumpayan yung kanilang mga kahirapan sa kanilang pong buhay Kristiyano. Yeah. But what about the result of the widow in Zarephath? Although she was in the middle of the difficult situation, she obeyed to the word of the prophet Elijah. Pero paano naman po yung naging resulta doon po sa babaeng balo? Kahit na nasa mahirap po siyang sitwasyon, sumunod po siya sa salita po ni Propeta Elias. Although the flour and the oil were not enough for her and her son, but she obeyed to the word of the prophet Elijah, and she made a small cake first for the Elijah. Kaya kahit na hindi po sapat yung harina at yung langis doon po sa kanyang banga, ngunit sumunod po siya doon sa salita ni Propeta Elias at gumawa po siya ng isang pirasong tinapay para muna kay Elias. Yes, this widow in the Zarephath, she had a faith. She had a true faith. That's why she was able to obey to the word of the prophet Elijah. Kaya nga po itong babaeng balo dito sa Zarepta, meron po siyang tunay na pananampalataya, kaya nagawa po niyang sumunod doon po sa salita ni Propeta Elias. Yeah, in our Christian life, nowadays it is also same. So it will be same while you give the offering through your Christian life. Kaya pares din naman po sa ating buhay Kristiyano, habang tayo po ay nagbibigay ng handog para po sa Panginoon. Maybe some brothers and sisters, they might think, I cannot give the offering because I am very poor, I don't have the money. Kaya marahil po yung ilang brothers and sisters, iniisip po nila, hindi ko kaya magbigay ng offering dahil mahirap lang ako, wala akong pera. But if we have a true faith, although we are in the middle of the difficult situation, we can give the offering to the Lord. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya, kahit na nasa mahirap po tayong sitwasyon, kaya po nating magbigay para po sa Panginoon. Let's open our Bible, Lucas 21. Buksan po natin sa Lucas 21. From verse 1 to verse 4. Magmula po sa verse 1 hanggang dito po sa verse 4. Lucas 21, from verse 1 hanggang verse 4, babasahin ko po. Siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya, mula sa kanyang kahirapan, ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Yeah, in the days of the Jesus,
many people, they gave the offering to God. So some rich people, they brought much amount of the money and they gave offering. But there was also poor widow. She only gave the offering 2 mites. It is a small amount of the money. Kaya sa panahon po ni Jesus, marami pong nagbibigay ng handog doon po sa kabangyaman. Yung ilan pong mayayamang tao, nagbibigay po sila ng malalaking halaga. Pero meron pong isang babaeng balo, nagbigay lamang po siya ng 2 kusing. Verse 3, Luke chapter 21 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Yes, Jesus said to this poor widow, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. Other rich people, they gave the much offering. But Jesus said, this poor widow has put more than all, rather than other rich people. Kaya yung ibang mga mayayamang tao, nagbigay po sila ng maraming pera, pero sinabi po ni Jesus, naglagay po siya ng higit kaysa kanilang lahat doon po sa mga mayayamang tao. Verse 4 says, for all these out of their abundance have food in offerings for God, but she out of her poverty put in all the livelihood that she had. Dito po sa verse 4, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Yeah, in case of the rich people, they have much money. So among the big amount, they can give also much amount of the offering. Kaya sa kaso po ng mga mayayamang tao, kapag mayroon pong malalaking handog, kaya po nilang magbigay ng malalaking pera. But this poor widow, she does not have the enough money. But she only did her best. These 2 mites, this is the, as the Bible says, all the livelihood that she had. Pero ito pong babaeng balo, wala po siyang sapat na pera, 2 kusing lamang po yung meron siya. Sinabi po na Biblia, iniligay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Yeah, man will look at outward appearance. So man will look at how much the rich people give the big amount of the money. Kaya yung tao po ay tumitingin sa panlabas na anyo, yung mga tao, tumitingin po sila kung gaano po kalaki yung hinuhulog ng mga tao. But what the Bible says, the Lord will look at the heart. So Jesus also saw the true heart of this poor widow. Pero ano pong sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay tumitingin sa puso, kaya maging si Jesus, nakita niya po yung tunay na puso nito pong babaeng balo. Yeah, so it is not a matter of the amount. Kaya hindi po ito patungkol kung gaano po karaming pera. God wanted to know our true heart, how much we love the Lord. Kaya nais ng Diyos na malaman yung ating tunay na puso kung gaano natin minamahal yung Panginoon. Yeah. If we have a true faith, our true faith shall be revealed, although we are in the middle of the difficult situation. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, ito po ay makahayag sa ating pong buhay Kristiyano sa gitna po ng mahirap na sitwasyon. In the days of the Apostle Paul also, some churches, they join in the offering to help the church or to help the Apostle Paul. Maging sa panahon po ni Apostol Pablo, maging yung mga iba pong mga iglesia, tumulong rin po sila sa pagbibigay para po tulungan si Apostol Pablo. Let's open our Bible. 2 Corinthians chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. Buksan po natin sa 2 Korinto sa chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. Sa 2 Korinto po sa chapter 8. Verse 1, 2. Dito po sa verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yeah. So, verse 2 says that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. So what does it mean? Although the Macedonian churches, it is not only one church.
In Macedonia, there were Philippian church and the Thessalonian church, also Berean church, some churches. They join in the offering in the middle of the deep poverty. They are not rich, but they joined in the offering. Kaya po yung mga doon po sa Macedonia, napakarami po mga iglesia doon at nakibahagi po sila sa pagibigay. Hindi po sila mayaman pero nakibahagi po sila sa pagibigay sa gitna po ng kahirapan. How was it possible? Kaya paano po ito nangyari? Because they are ready to offer themselves to the Lord. Dahil handa po silang magbigay na ibigay yung kanilang sarili para sa Panginoon. Yeah, look at the verse 5. In Ikalawang Korinto chapter 8 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yeah, and not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord. Yes, this is important. They gave themselves to the Lord first. So that's why it was possible. They were able to give the offering in the middle of the deep poverty. Kaya ito po yung pinakamahalaga. Sila po ay ibinigay muna nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Kaya naging posible po nagawa po nilang maghandog, magbigay sa gitna po ng kanilang kapigatian. Yeah, in the days of the Jesus Christ, the poor widow, she only brought 2 mite. 2 mite, it is like nowadays around maybe 20 pesos. Only small amount, small money. Kaya maging sa panahon po ni Jesus Kristo, yung babaeng balo, nagbigay lamang po siya ng 2 kusing. Napakaliit lamang po yung halaga nito. Marahil po sa panahon natin ngayon, ito po ay 20 pesos lamang. But Jesus praised her because she has put much more than other people. Pero pinuri po siya ng Panginoong Yesus dahil nagbigay po siya ng higit kaysa po sa ibang mga tao. So important things, what is our heart before the Lord, that is much more important rather than the amount of the money. Kaya pinakamahalagang bagay po kung ano yung ating puso sa harapan ng Panginoon, hindi po patungkol sa kung gaano po kahalaga doon po sa pera. Yeah. So, let's open our Bible, Matthew chapter 6. Buksan po natin sa Mateo sa chapter 6. Matthew chapter 6, verse 21. Sa Mateo chapter 6, dito po sa verse 21. Verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Right? So if you really love the Lord, you are willing to offer to the Lord. Kaya kung talagang minamahal mo yung Panginoon, kusang loob kang magbibigay para sa Panginoon. All our born again, the brothers and sisters, we are the born again Christian. Kaya kahit na tayong mga brothers and sisters, tayo po isang born again Christian na. Yeah, we were able to be saved by the grace of God. Tayo po ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Yeah, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we were able to receive our salvation. Dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, natanggap po natin yung ating kaligtasan. Yeah, that's why our body and our spirit also belongs to God. Kaya nga po, maging yung ating katawan at maging yung ating espiritu, ito po ay nabibilang na doon sa Diyos. As a born-again Christian, we need to understand this very clearly. Kaya bilang isang born-again Christian, kailangan po natin itong maintindihan ng malinaw. Unang Korinto, chapter 6. Sa unang Korinto po, sa chapter 6. Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Unang Korinto, chapter 6, dito po sa verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. For you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Right? Bible clearly said, our body and our spirit were bought through the blood of Jesus. That's why, through our Christian life, we should glorify Him.
Kaya malinaw pong sinasabi ng Biblia, yung ating katawan at yung ating espiritu, ito po ay binili sa halaga ng dugo ni Jesus. Kaya nga po, dapat po natin siyang luwalhatiin. We remember this Awit 116 verse 12. Right? So, can you memorize Awit 116 verse 12? Kaya kaya niyo po bang kabisaduhin yung mga awit 116 verse 12? Let's recite this verse together. Kaya bigkasin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yeah, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Right? What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? So, as a born-again Christian, we realize the love of God and grace of God. That's why we wanted to render this grace to the Lord. Kaya nga po bilang isang born-again Christian, naunawaan po natin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya gusto po natin na suklian yung biyayang ito sa Panginoon. Let's open our Bible, Unang Kronika, chapter 29. Buksan po natin sa Unang Kronika, chapter 29. Unang Kronika 29. Sa Unang Kronika po, chapter 29. Okay, basahin po natin ng verse 14, chapter 29, verse 14. Sa chapter 29 po, dito po sa verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Yeah, in the days of the King David, actually King David, he wanted to build a God's temple. But God did not allow because King David, he was a soldier. Yeah, he fought too many the wars and then there was too much blood. Kaya katunayan po si Haring David, gusto po niyang itayo yung templo ng Diyos, ngunit hindi po ito pinahintulot ng Diyos dahil po sa maraming digmaan, nagpadana po siya ng maraming dugo. But King David, he wanted to prepare all the materials to build the God's temple. Pero si Haring David, gusto po niya na ihanda yung napakaraming materyales para po maitayo yung templo po na Diyos. So he also said to the Israelites, those who wanted to give the offering to the Lord, please bring. And he also offered many gold and many precious materials for the God's temple. Kaya maging si Haring David, sinabi niya sa mga Israelita, dun sa mga gustong magbigay ng handog sa Panginoon, magdala kayo, at nagbigay po siya ng mga ganito at marami pong Yeah, materyales. so Israelite, they brought so many gold and silvers and the precious the material, and also King David. And at the time, King David testified like this: "But who am I, and who are my people, that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you, and your own we have given you." Kaya po nagdala po sila ng mahalagang materyales ng ginto at ng pilak, at sinabi po ni Haring David dito sa verse 14, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan, na kusa makapaghahandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Yes. David, he realized too much grace of God through his life. That's why he also wanted to give what he received from the Lord. Kaya po si Haring David, naranasan po niya yung labis na biyaya mula po sa Diyos, kaya nga po gusto din po niya na ibigay yung biyaya, yung maghandog para po sa Panginoon. In our Christian life, it is also same. Some brothers and sisters, they experience too much grace of God through their lives. That's why they also render to the Lord. Kaya parehas din naman po yung sa ating mga brothers and sisters, nakaranas po sila ng labis na biyaya po ng Diyos, kaya gusto po nila na suklian yung biyaya ng Panginoon. But if you think the grace or the love, what you receive from God, it is not so big, your heart also will not so much to offer to the Lord. Pero kung iniisip mo na yung biyaya at pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po gaanong kalaki, yung puso mo rin po ay hindi gaanong kalaki para po sa Panginoon. Let's open our Bible, Lucas chapter 7. Buksan po natin sa Lucas sa chapter 7.
verse 46 and 47. Dito po sa verse 46 hanggang verse 47. Lucas chapter 7, verse 46, 47. Lucas chapter 7, magmula po verse 46 hanggang verse 47. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Yeah. Verse 46, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with the fragrant oil. Huh? It is really contrast, right? The Simon, he did not bring any oil, he did not any anointed Jesus Christ, because he did not realize the grace of God, the love of God too much. Kaya po si Simon, hindi po niya nagawang buhusan ng langis o ng pabango yung ng pabangis o ng pabango ng yung mga paa po ni Jesus dahil hindi po niya naranasan yung biyaya ng Panginoon. But the woman, she realized the too much grace of God, the love of God. Pero yung babae, nagawa po niyang maranasan yung labis po na biyaya at pag-ibig po ng Diyos. That's why this woman has anointed Jesus' feet with the fragrant oil. Kaya nga po nagawa po nitong babae, nabuhusan po niya ng pabango yung mga paa po ni Jesus. And Jesus said, verse 47, therefore I say to you, her sin, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom a little is forgiven, same the loves little. Yeah. If your sins forgiven too much, you will also love the Jesus too much. Kaya kung labis po na pinatawad yung mga kasalanan mo, magagawa mo rin na labis na mahalin si Jesucristo. But I believe all of our brothers and sisters, we realize too much grace of God, the love of God, because we were saved by the grace of God. Pero naniniwala po ko sa ating mga brothers and sisters, naunawaan po natin ng labis yung biyaya at pag-ibig po ng Diyos, yung biyaya po ng Panginoon. Yeah. So, our true faith shall be revealed in the middle of the real difficulties. Kaya yung ating tunay na pananampalataya ay makahayag po ito sa gitna po ng kahirapan. Yeah, let's go back to 1 King chapter 17. Balikan po ulit natin sa unang hari sa chapter 17. Verse 13 again. Dito po ulit sa verse 13. Babasahin ko po. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Elijah said to her, to the widow in Zarephath, do not fear, and go and do as you have said. Kaya sinabi po ni Elias doon po sa babaeng balo sa Zarepta, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Yeah, think about the heart of this widow in Zarephath. Yeah, because of the drought, outside there was no food. And in her house, there was only a handful of flour and only oil in the jar. Kaya pag-isipan niyo po yung puso ng babaeng balo, dahil po sa tagtuyot, wala pong anumang pagkain, at doon po sa kanyang bahay, meron lamang pong isang dakot na harina at kaunting langis. Yeah, the food also was not enough for her and her son. Kaya yung pagkain po ay hindi sapat para kay Elias at maging doon po sa kanyang anak. Yeah. It was very, she was afraid of it. If she used up all this flour and oil, there will be no more food. And then the widow and then her son will be starved because no food anymore. Kaya siya rin po ay natakot, nagkaroon po siya ng takot dahil kung ibibigay niya po yung kaunting harina at yung kaunting langis, wala po sila magiging pagkain at yung kanyang anak, sila pong dalawa, sila rin po ay magugutom. I think in the Manila Central Church, there is no the millionaire or billionaire among our brothers and sisters. Kaya sa tingin ko po sa ating Manila Central Church, sa ating brothers and sisters, wala pong sinaman yung milyonaryo o bilyonaryo. Yeah, most of our brothers and sisters, they are very poor. Kaya karamihan po sa ating mga brothers and sisters, karamihan po ay may hirap. That's why
they don't have enough money. Yeah, sometimes if they don't work, if they don't have any income, yeah, there will be real difficulties in their lives. Kaya nga po, kapag wala po silang kinikita, talagang magkakaroon po ng kahirapan sa kanilang mga buhay. There will be no more food, yeah, for the family, and also as a parents cannot give the money to the children to go to the school. Kaya wala pong anumang magiging pagkain para sa kanilang pamilya at maging yung mga magulang, wala po silang pera para po sa pagpapaaral sa kanilang It anak. is very difficult situation. Talagang ito po ay napakahirap na sitwasyon. Sometimes, because of the worries of our life, some brothers and sisters, their Christian life will be affected. Kaya minsan dahil sa mga alalahanin patungkol sa buhay, yung ilang mga brothers and sisters, maging yung kanilang buhay Kristiyano ay But naapektuhan. look at the faith of the widow in Zarephath. Although she was in the middle of the difficult situation, she overcame the fear. She overcame the fear. Kaya pag-isipan niyo po ito, maging yung babaeng balo doon po sa Zarepta, siya po ay kahit nagawa niya po na mapagtagumpayan yung kanyang takot. Yeah, if she used all this flour and oil, there will be no more food. And the widow and then her son will be starved. Kaya po kung gagamitin niya po yung lahat ng harina at yung langis, wala pong matitirang pagkain at magugutom po silang dalawa kasama po yung kanyang anak. She would have worries of her life. Kaya nagkaroon din po siya ng alalahanin sa kanyang buhay. But with the faith, she was able to overcome the fear. Pero sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya, napagtagumpayan niya po yung kanyang Yeah, takot. this is also important lessons. We also should learn this kind of the faith from the widow in the Zarephath. Kaya ito rin po yung isang mahalagang aral na dapat po nating matutunan yung pananampalataya ng babaeng balo dito po sa Zarepta. Yeah, when she obeyed to the word of the prophet Elijah, she was able to receive the much more blessing. Kaya nang sumunod po siya doon po sa salita ni Elias sa Zarepta, siya po ay nagawa po niyang makatanggap ng pagkapala. Let's open our Bible. Kawikan, Proverbs, chapter 1. Buksan po natin sa Kawikaan chapter 1. Verse 33. Dito po sa verse 33. Kawikan, chapter 1, verse 33. Kawikaan chapter 1, dito po sa verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. But whoever listen to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Kaya sinabi po, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Sometimes I hear some brothers and sisters situation. Yeah, some brother and sister, they cannot attend the Lord's Day sermon because they have to work on Sunday, even Sunday. Kaya minsan po narinig ko po yung ilang sitwasyon ng ilang mga brothers and sisters. Minsan tuwing linggo, kailangan po nilang magtrabaho kaya hindi po sila nakakadalo. For example, one father as a breadwinner, yeah, he will have a worries about his life. If he does not work, he cannot take care of his family. Kaya halimbawa po yung isang tatay, kung hindi po siya makapagtrabaho, hindi niya po magagawang maalagaan yung kanyang pamilya. But that's why, although he get the salvation, he cannot have a Christian life. He cannot attend the church on Sunday. Kaya kahit na natanggap po niya yung kaligtasan, kaya hindi po siya nakakadalo tuwing linggo, kaya hindi po siya nakakapagpatuloy sa kanyang buhay Kristiyano. But that is his worries. So we should know when we trust in the Lord, what will happen to us. Pero yun po yung kanyang alalahanin, pero dapat po nating malaman, kanino ba dapat tayo magtiwala? The widow in Zarephath said also, she had a fear. But what happened? She was able to overcome the fear. Yeah, and she obeyed to the word of the prophet Elijah. That's why she was able to receive much more blessing. Kaya nga po maging yung babaeng balo, siya rin po ay nagkaroon ng takot, pero nagawa niya po itong mapagtagumpayan nang sumunod po siya doon po sa salita ni Propeta Elias. That's why it is very sad news.
after some brother get the salvation, if he cannot attend the church on Sunday because of his work, it is really sad. Kaya nga po talagang ito po ay nakakalungkot na balita kahit na yung isang brother natanggap niya yung kaligtasan, pero dahil sa kanyang trabaho hindi siya nakakadalo tuwing linggo. What is the promise of God? Verse 33, but whoever listen to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Pero ano po yung pangako ng Diyos? Dito po sa verse 33, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. If we trust in the Lord in the middle of the difficult situation, the Lord will take care of us. Kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, sa gitna po ng kahirapan, yung Diyos po yung bahala po sa atin. And the Lord will make the right way, what we should go. At yung Diyos po yung gagawa po ng tamang daan kung saan po dapat tayo pumunta. Let's go back to the 1 King chapter 17. Balikan po ulit natin sa unang hari sa chapter 17. Verse 15 and 16. Dito po sa verse 15 hanggang verse 16. Unang Hari, chapter 17, verse 15, 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang, o ang banga ng langisman ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yeah, at the first time, the widow had the fear of her worries of her life. But Elijah said, do not fear, and go and do as I have said. Kaya noong mga oras po na yun, nagkaroon din po siya ng takot at nagkaroon po siya ng alalahanin sa kanyang buhay. Pero sinabi po ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Yeah. So, verse 15 says, so she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. At dito po sa verse 15, siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. And verse 16, the bean of flour was not used up, nor did the jar of the oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. At sa verse 16, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Through this verse, we also should receive important lessons. How the widow and then her son was able to be survived in the middle of the drought in the land of Israel. Kaya dapat din po nating maunawaan sa pamamagitan po ng talata na ito, dapat po tayong makatanggap ng mahalagang aral, paano po ba nakaligtas itong babaeng balo at yung kanyang anak sa gitna po ng tagtuyot sa Israel. Yeah, she trusted in God and she obeyed to the prophet of Elijah, God the servant. Siya po ay nagtiwala sa Diyos at sumunod po siya sa salita ng propeta na si Elias. As a result, the flour in the bean and also oil in the jar were not dried up until the drought finished in the land of Israel. Kaya bilang resulta, yung tapayan ng harina ay hindi po nagkulang o yung banga ng langisman ay naubusan hanggang sa matapos po yung tagtuyot sa Israel. It means when she really trusts in God, God will protect her and God will take care of her. Kaya ibig sabihin, nung nagtiwala po siya sa Diyos, yung Diyos po yung nagprotekta sa kanya, nag-alaga sa kanya. Yeah. It is also same. Nowadays, it will be applied through our Christian life. Kaya parehas din naman po sa puno natin ngayon, maaari po ding itong mai-apply sa ating buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having difficulties to attend the church on Sunday because of your the work or your worries of your lives, first you should trust in God. And you should seek God's work first, and then God will help you. Kaya doon po sa mga brothers and sisters na nahihirapan sa kanilang trabaho at sa kanilang mga alalahanin, kaya hindi sila nakakadulo tuwing linggo, una dapat kang magtiwala sa Diyos at pagkatapos hanapin mo yung kalooban ng Diyos at yung Diyos na yung bahala sa iyo. Yeah, in Korea also, there are many evidences. Some brothers, they are selling something in the shop, but most of their customer, they are visiting on Saturday and Sunday. It is the peak time.
but during daytime, not so many. Kaya po, maging doon po sa Korea, yung ilan po mga brothers, sa kanila po, meron po silang tindahan at malakas po yung kanilang tindahan tuwing Sabado at tuwing Linggo. After he get the salvation, it was very difficult to close the shop. If he closed the shop, he will lost so many client and the guest. Kaya pagkatapos po ng matanggap po niya yung kanyang kaligtasan, napakahirap po para sa kanya na isarado yung kanyang tindahan dahil mawawalan po siya ng mga kliyente o ng mga bumibili. Yeah. He would also have a fear. If he closed the shop, he will lose the money. He cannot make the money. So he will have a hard time in his life. Kaya nagkaroon din po siya ng takot na kung magsasara po siya ng kanyang tindahan, mawawalan po siya ng kanyang pera at siya po ay mahihirapan. But through his Christian life, when he came to have a faith, he decided to close the shop, although it is affected in his business. Kaya pero kalaunan po, nagkaroon po siya ng pananampalataya sa kanyang buhay Kristiyano, kalaunan sinarado niya po yung kanyang tindahan kahit na magkakaroon po ng kahirapan sa kanyang negosyo. At the first time, it was difficult. But later, when he really closed and then attend the church on Sunday, God helped him. That's why his client and then guests are not changed so much. His business was okay. Pero kalaunan po, sa unang pagkakataon, ito po ay naging mahirap, pero nung dumalo po siya tuwing linggo, tinulungan po siya ng Diyos, at yung kanya po mga kliyente, hindi po ito nagkaroon ng pagbabago. So in our Christian life, we should know what is our first priority in our Christian life. Kaya maging sa ating buhay Kristiyano, dapat po nating malaman, ano ba yung ating unang prioridad sa ating buhay Kristiyano? Kawikaan, chapter 3. Sa Kawikaan po, sa chapter 3, Verse 9, verse 10. dito po sa verse 9 hanggang verse 10, Kawikaan, chapter 3, verse 9, verse 10. Kawikaan chapter 3, magmula po verse 9 hanggang verse 10, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani, sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawa ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So, if you really serve the Lord, there will be God's blessing also. Kaya kung talagang tapat mo na paglilingkuran yung Panginoon, mayroon din pong pagpapala mula po sa Diyos. Yeah, verse 10, so your barns will be filled with the plenty, and your barns will be overflow with the new wine. Kaya dito po sa verse 10, sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Yes, the widow in the Zarephath said also she experienced through the obedience what is the God's blessing. Kaya maging yung babaeng balo doon po sa Zarepta, naranasan din po niya yung bagay na ito nang sumunod po siya doon sa Diyos, natanggap niya po yung pagpapala. In case of the Israelite, if you read the Old Testament, God commanded all the Israelite, all the males, they should go up to the Jerusalem 3 times a year. Kaya kung babasahin niyo po sa Lumang Tipan, inutos po ng Diyos sa mga Israelita, doon po sa kalalakihan, doon po sa Israel, dapat po silang umaho doon po sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Maybe if they had to go up to the Jerusalem, they stop their work, and also the other schedules will be delayed. But when they really obey to the God's word, God protected them, and also they were able to receive much more blessing from God. Marahil po sa pag-akyat po nila sa Jerusalem, marahil nagkaroon din po sila ng kahirapan, nagkaroon ng delay sa kanilang schedule, at nagkaroon ng maraming kahirapan, pero sila po ay protektahan ng Diyos, tinulungan po sila ng Diyos, at tumanggap po sila ng pagkapala. We should know there is the promise for the material blessing also. Kaya dapat po nating malaman, meron din pong pangako po yung Diyos maging sa material na pagpapala. Kawikaan, Proverb 22, Tingnan po natin sa Kawikaan 22. verse 4. Dito po sa verse 4. Kawikaan 22, verse 4. Kawikaan 22, dito po sa verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1.
Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. By humility and fear of the Lord are riches, and the poor the honor and life. Huh? So Bible clearly said, by humility and fear of the Lord. If you really serve the Lord sincerely, what is the promise? God's blessing? Riches, right? Riches and honor and life. Kaya kapag pinaglingkuran mo yung Diyos ng may katapatan, ano po yung pangako po ng Diyos? Sinabi po dito, kayamanan, karangalan at buhay. Is there any actual evidences? Kaya meron po ba itong aktwal na mga ebidensya? Yeah, whenever we conduct a Bible seminar, we study the history of Israel. Kaya sa tuwing nagdadaos po tayo ng Bible seminar, pinag-aaralan po natin yung patungkol sa Yeah, Israel. how the Israelite, they were able to receive the material blessing. Kaya natutunan po natin kung paano po nagawa ng mga Israelita na tumanggap po sila ng material na pagpapala. Who is the richest people in this world? Sino po ba yung taong pinakamayaman dito sa mundo? Jewish. Yeah, we know the Jewish people, they are richest. Alam po natin na yung mga Hudyo, yung mga Israelita, sila po yung pinakamayaman. Do you know what is the secret, how the Jewish people, they were able to receive this material blessing? Alam niyo po ba yung sikreto o yung lihim kung paano po nila natanggap yung ganitong material na pagpapala? Because the Jewish people, they are very faithful in the tithe. Dahil yung mga Hudyo, sila po ay talagang mga tapat sa pagbibigay po ng tithes o ng ikapu. According to the God's law. Ayon po ito, doon po sa utos po ng Diyos. Yeah. You may know there is the story of the John D. Rockefeller. Do you know who is the John D. Rockefeller? The richest people in this world. Kaya marahil ay nalalaman po ninyo yung patungkol kay John D. Rockefeller, siya po yung taong pinakamayaman dito sa mundo. Yeah. How the John D. Rockefeller, he became the richest people in this world. Kaya paano po ba nagawa ni John D. Rockefeller, siya po yung naging pinakamayaman dito sa mundo? According to his book, his mother was a very sincere Christian. Kaya ayon po sa kanyang aklat, yung kanya pong nanay, siya po ay talagang tapat na Kristiyano. And she always advised him important things what he should follow through his life. At siya po ay binigyan po ng payo kung ano po yung dapat po niyang gawin sa kanyang buhay. Yeah, number one, fear God and honor God sincerely. Pinakauna po, matakot ka sa Diyos at parangalan mo siya ng may katapatan. And on Sunday, whenever you attend the church, please sit in front. At tuwing linggo, tuwing dumadalo ka tuwing linggo, dapat kang umupo sa harapan. Yeah. So if you wanted to receive much more blessing, front seat will be the best place. Kaya kung gusto mong tumanggap ng maraming pagpapala, sa pinakaharapan po, ito po yung pinakamagandang lugar para po umupo. And please read the Bible every day. At pakiusap, magbasa ka palagi ng Biblia araw-araw. And please start the one day with the prayer. At simulan mo yung araw mo ng mayroong pananalangin. Actually, all of our brothers and sisters, I think we are practicing this. Kaya sa tingin ko po, karamihan din po sa ating brothers and sisters, isinasabuhay din po natin yung bagay na ito. And also one more thing, be faithful giving tithe of your incomes or your possession. At pinakamahalagang bagay po, maging tapat ka sa pagbibigay ng ikapu o ng tithe sa lahat ng kinikita mo. John D. Rockefeller, he followed the word from his mother. That's why, since he started his business, he was faithful giving the tithe. Kaya po si John D. Rockefeller, sinunod niya po yung mga salita po ng kanyang nanay, kaya magmula po nung siya po ay nagtayo ng kanyang business, siya po talaga itapat sa pagbibigay ng ikapu. Even his business became prosperous and then his company is really big. There was also the one department handling the tithe of all the income of the company. Kaya po kahit na meron po siyang napakalaki na negosyo, meron pong isang department doon sa kanyang negosyo, sila po yung umahawak ng nagbibigay po ng pagbibigay po ng ikapu. Yes, this is the secret of the John D. Rockefeller, how much he was able to receive the blessing, material blessing. Kaya ito po yung naging sekreto o lihim po ni John D. Rockefeller kung paano po niya natanggap yung material na pagpapala. Yeah. Let's open our Bible, Malachi chapter 3.
Buksan po natin sa Malakias sa chapter 3. Last book of the Old Testament, Malachi, chapter 3, verse 10. Pinakahuling aklat po sa Lumang Tipan, Malakias chapter 3 dito po sa verse 10. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Bring all tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord host, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not room enough to receive it. This is the promise of the blessing. Kaya ito po yung pangako po ng pagpapala. If you are really faithful in the tithe, there will be the God's blessing. Kaya kung talagang ikaw po ay tapat sa pagbibigay ng ikaw po, mayroon pong pagpapala mula sa Diyos. Yeah, this is the important expression. And try me now in this. Try me. Huh? There are only 2 verses. Try God with these things. Kaya meron lang pa pong 2 talata patungkol po sa bagay na ito. Sinabi po dito, sa gayoy subukin ninyo ako ngayon. Yeah, please try. Whether you can receive the blessing or not. Kaya pakiusap, subukin po ninyo kung kayo po ba ay makakatanggap ng pagkapala o hindi. Through the history of Israel, yeah, we can receive actual lessons. When the Israelite, what is the important lessons through the history of Israel? When they obeyed to the God's word through their lives, Israelite, they were able to receive the much more blessing. Kaya ano po yung pinakamahalagang aral doon po sa Israel, sa kanila pong kasaysayan, kapag sumusunod po sila, sila po ay tumatanggap ng pagkapala. Yeah, sumunod, pagpapala. Pero sumuhay, sumpa, right? This is the important lessons through the history of Israel. Kaya ito po yung dalawang mahalagang aral batungkol po doon sa kasaysayan ng Israel. It is really true. Since Israelite, after the captivity in the Babylon for 70 years, Israelite, they returned to Jerusalem according to God's word. Kaya talagang ito po ay totoo, magmula po nung dinalang bihag sila sa Babylonia, sa loob po ng 70 taon, sila po ay nakabalik doon po sa Jerusalem. So, first, after they returned to Jerusalem, they start to the God's temple in order to recover the relationship with God. Kaya pinakauna po sa pagkabalik po nila sa Jerusalem, una po nilang itanayo yung templo ng Diyos upang mapanauli po yung kanilang relasyon doon po sa Diyos. But because of the disturbance of other enemies, the construction of the temple was stopped. Pero dahil po sa panggugulo ng kanilang mga kaaway, yung pagtatayo po ng templo ay natigil. It was stopped for 16 years. Ito po ay nahinto sa loob po ng 16 na taon. Yeah, while the temple of God, the construction of the temple of God was stopped, Israelite, they only focused on their physical life. Kaya nung natigil po yung pagtatayo ng templo po ng Diyos, yung mga Israelita, sila po ay nakapokus na lamang nakatuon po sa kanilang pisikal na buhay. Actually, all the problem will settle down, and then they had to start the reconstruction of the God's temple, but they didn't have any interest, or they didn't consider it. Sa katunayan po, lahat po ng problema, ito po ay naiayos na, pero yung mga Israelita, hindi po sila nagkaroon ng interes o wala po silang pakialam na muli pong itayo yung templo. That's why God sent the prophet Haggai to encourage the Israelites. Kaya nga po, isinugo po ng Diyos si Propeta Haggai upang hikayatin pong muli yung mga Israelita. Yeah, his message is this one. Although you work very hard, you cannot get any fruits, or there will not be any income. Why? God will not bless you because you forgot the reconstruction of the God's temple. Kaya ipinahayag po niya yung mensahe, kahit na masipag kayo masipag na nagtatrabaho, walang anumang nagiging bunga
Bakit? Dahil hindi kayo pinagpapala ng Diyos, nakalimutan na ninyo yung Diyos. Let's open the Bible. Haggai chapter 1. Kaya tingnan po natin sa Haggai sa chapter 1. Haggai chapter 1 from verse 2 hanggang verse 6. Sa Haggai po chapter 1, magmula po verse 2 hanggang verse 6. Babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon, na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Haggai. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nagsisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Yeah, Haggai, the prophet of God, delivered the message of God. The time has not come, and the time that the Lord's house should be built. Kaya ipinahayag po ni Propeta Haggai, sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Because although it is ready, the Israelites they didn't have any the interest, and they did not consider it. Kaya kahit na nakahanda na po yung maraming bagay, pero yung mga Israelita, wala po silang interes, wala po silang pakialam. Yeah, that's why verse 5. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Consider your ways. You should look at your ways, how you are living. Kaya nga po sinabi po dito po sa verse 5, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad, pagmasdan mo, tignan mo kung ano yung nagiging buhay mo. So, what will be the result? You eat, but you do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And who earns wages to put into the bag with holes. Kaya ano po yung naging resulta? Kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang nainitan. At kayong tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. What is this message? Kaya ano po yung mensahe po na ito? Yeah. Although you work very hard and you make an effort by yourself, if God does not help you, you cannot be prosperous. You cannot be blessed at all. Kaya ano pong ibig sabihin ito? Kahit na masipag kang nagtatrabaho, pero kung hindi ka tinutulungan ng Diyos, wala pong anumang magiging pagpapala. For example, you work very hard for 1 month, from first day of the 1 month until the last month for 30 days, and then you earn maybe 15,000 pesos. Kaya marahil po ay ikaw po ay nagtatrabaho mula po doon sa pinakaunang araw hanggang doon sa kahuli-huling araw po ng buwan at marahil ay kumikita ka po ng 15,000. But if God does not help you, what will happen? Because of accident, you will lose the money. 10,000 pesos. Because of the sickness of your family members, you will also should pay the hospital bill. 10,000 pesos. Pero dahil hindi ka po tinulungan po ng Diyos, ano pong mangyayari? Dahil po sa aksidente, gagastos ka po ng 10,000 pesos o dahil magkakaroon po ng sakit yung mga pamilya mo, ikaw po ay gagastos ng 10,000 pesos. Yeah. So, we should know what should we do before the Lord. Kaya dapat po nating malaman kung ano po yung dapat po nating gawin sa harapan ng Panginoon. When the Israelites to obey to the God's word, when they repent and then they start the construction of the God's temple, from that time, they were able to receive the God's blessing. Kaya po nang magmula po ng araw na ito, sila po ay nagsisi at muli po nilang itanayo yung templo po ng Diyos at pagkatapos dito po nag-umpisang matanggap po nila yung pagkapala ng Diyos. Haggai chapter 2 verse 18-19. Sa Haggai po chapter 2, magmula po verse 18 hanggang 19. Basahin po natin ng sabay-sabay.
3, 2, 1. Isaalang-alang mula sa araw na ito, mula sa ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, mula ng araw na ilagay ang saliga ng templo ng Panginoon, isaalang-alang ninyo. Ang binhibay na sa kamalig pa, o kahit ang puno ng ubas, o ang puno ng igos, ang granada, at ang puno ng olibo ay wala pa ring bunga, gayunman, mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Yeah. Verse 19, but from this day I will bless you. This is the promise of God. What is this day? When the Israelites, they start the construction of the God's temple again. Kaya ano po yung binabanggit mula sa araw na ito, magmula po nung itanayo po nila yung templo po ng Diyos. We should know why God is asking this kind of things. Dapat po nating malaman, bakit po ba hinihiling ng Diyos yung ganitong mga bagay? God wanted to see our heart, how much we really love the Lord, how much we serve the Lord sincerely. Gusto po ng Diyos na makita yung ating puso kung gaano talaga natin minamahal yung Panginoon, kung gaano natin siya tapat na pinaglilingkuran. We should remember, actually, we are receiving all the what we necessary things from God. Dapat po nating tandaan, tinatanggap po natin yung lahat ng mga bagay na ating kinakailangan mula po sa Diyos. Gawas chapter 17, Sa mga gawa po, chapter 17, Gawa chapter 17, verse 24 and 25. Gawa chapter 17, magmula po sa verse 24 hanggang verse 25, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Yeah. Verse 25, nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything, since he gives to all life, the breath, and all things. Actually, God is giving us what is necessary, the life and the breath and the all things, what we need. Sa katunayan, binibigay po ng Diyos sa atin yung lahat, yung buhay, yung hininga, at lahat po ng mga bagay na ating kinakailangan. So, through the faith of the widow in Zarbaset, today we meditate some important spiritual lessons. Kaya ngayon po sa pamamagitan po ng kwento ng babaeng balo doon po sa Zarepta, nakatanggap po tayo ng ilang mahalagang aral. Yeah. We should remember how the widow of in Zarbaset, she was able to receive the God's blessing. Kaya dapat po nating maunawaan kung gaano po natanggap ng babaeng balod sa Sarepta yung pagkapala po mula sa Diyos. Yeah. Nowadays, it is also same. When you really obey to the God's word, you shall be blessed. When you really live for the Lord, you shall be blessed. Kaya parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kapag sumusunod ka po sa salita ng Diyos, ikaw po ay pagpapalain. Kung mabubuhay ka para sa Diyos, ikaw rin po ay pagpapalain. Yeah. I really pray all of our brothers and sisters should be more sincere and faithful in your Christian life. Kaya ako po ay talagang nananalangin sa ating mga brothers and sisters, kayo po ay magkakaroon ng masigit na tapat na pamumuhay Yeah, Kristiyano. this is the way of the blessing. Kaya ito po yung daan ng pagkapala. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we have received important lessons through the story of the widow, the faith of the widow in Zarbaset. Ngayong araw po, kami po ay nakatanggap ng mahalagang aral patungkol po sa pananampalataya ng babaeng balo sa Sarepta. Although we are in the middle of the difficult situation, but let us trust in God and let us continue to serve the Lord sincerely. Kahit kami po ay nasa gitna po ng mahirap na sitwasyon, nawa magtiwala po kami sa Diyos at kami po ay mamuhay ng may katapatan. Let us glorify the name of God through our Christian life. Nawa luwalhatiin po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. For the rest of the schedule and the fellowship, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin schedule at mga fellowship, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.